And what's up mga kagala? Samahan nyo kami ni Commander ngayon. Ang destinasyon natin ay papuntang Olongapo. Bibisita tayo sa tita ko tsaka sa pinsan ko. Dadala na rin natin sila ng pagkain. So tara, let's get ready. Hindi ko na patatagalin to. Pasok na kagad natin yung intro. Good morning mga kagala. Andito tayo ngayon sa may SM San Fernando. Medyo maaga tayo sa biyahe natin ngayon dahil gusto natin makaiwas sa traffic. At iwas na rin tayo sa medyo mainit na panahon. So far so good. Maganda ang panahon ngayon. Sana ma-enjoy nyo itong way natin papuntang Olongapo. Mag-OG road tayo ngayon. Hindi na tayo pumasok ng expressway kasi ikot pa tayo ng Clark dun. So papasok tayo ng expressway pagdating natin ng Dinalupihan. Sa SCTEX na tayo mismo papasok. So yung mga kagala, chill ride lang tayo ngayon. Sama natin si Commander. Baka may kumurot sa tagiliran natin pagka medyo mabilis tayo tumakbo. So ayan, andito pa rin tayo ngayon sa may San Fernando. Actually, approaching na tayo ng San Fernando intersection. Kung napanood nyo yung last na vlog natin, gabi yun. So nung dumaan tayo dito, maganda yung ilaw, maluwang. So far, okay naman ngayon kasi maaga pa. Wala pa masyadong mga motorista, mga nakakotse, mga nakamotor, wala pa masyado. So yung traffic, so far, so good. At ayun, so kung napanood nyo nga yung last na vlog natin, yung pakanan dyan is papuntang Angeles. At itong part na to, hindi tayo kakanan since papuntang Angeles yan. Bale, dediretso tayo at ito yung pinakaunang flyover na madadaanan nyo kung kayo ay papuntang Bataan, Olongapo or Zambales. At kung umabot na kayo sa part ng vlog natin na to, please like, follow, and share my contents para sa mga susunod natin na gala ay updated kayo. At dahil na-reach na rin natin ng 200 followers mga kagala, gusto ko na rin kayong pasalamatan dahil lagi kayong nandiyan dyan at laging sumusuporta sa akin. Maraming salamat sa inyo. At ito nga pala yung pangalawang flyover na madadaanan kung ikaw ay manggagaling ng San Fernando. So dire-diretso lang dyan hanggang sa matumpok nyo yung bayan ng Guagua, Lubao at iba pa. Pasensya nga pala, hindi tayo nakapag-upload recently dahil napakagrabe ng panahon. Sobrang lakas ng ulan. It's been raining for almost 1 week dito sa amin sa Pampanga. So ngayon lang namin natsempuhan na medyo maaraw, medyo okay yung panahon, nakisama. So tinuloy namin yung pagbiyahe namin papuntang Olongapo. Excited din ako umuwi ngayon dahil matagal-tagal kong hindi nakasama yung tita ko, yung pamangkin ko, yung pinsan ko, and at the same time magmumotor tayo. So ako na-excite talaga ako pag ganyan. At on top of that, day off, makapag-rides ka pa. It's the best feeling in the world para sa akin. Lalo na ganyan yung panahon. Hindi malamig, hindi mainit, napakaluwang ng daan. Skip na natin tong part na to, doon na tayo papuntang SCTEX. May papasok. Let's go! At itong part na to mga kagala, makikita nyo yung daan mag-split dyan sa may kanan. Ayan yung layak, papuntang Dinalupihan, Kabalan. Ito talaga kung mag-OG road kayo. Maganda rin yung daan dyan. Twisties, talagang bangkingan. Napakaganda rin ng daan. So, sa ngayon, mag-SCTEX tayo. Dahil kasama natin si Commander. Mas okay kung sa expressway, mas safe. So, dun muna tayo for now. So after na itong tulay na to, may isa pang tulay. This is going towards Hermosa, Bataan na. At approaching na tayo dun sa may pangalawang tulay. Magkakaroon ng opening dito sa may right side. Ito nga pala yung entrance papuntang SCTEX mga kagala. Ayan, dito na tayo papasok mga kagala. Ito nga pala yung entrance ng SCTEX. Bale, kung makikita nyo mamaya, wala pa tayong RFID. So, dun tayo sa may cash lane muna. Hindi pa naman implemented dito yung no RFID, no entry. So, dun muna tayo, cash lane. I'm hoping to get RFID soon para dire-diretso na lang yung biyahe. But anyways, I'll leave it to you guys for now para ma-enjoy nyo yung nature trip dito sa SCTEX. Enjoy! Ito nga pala mga kagala yung introduce natin sa SCTEX. Yung may kababalagan na nangyari dyan, medyo nakakatakot. But anyways, kung makikita nyo pagpasok namin sa tunnel, gusto ko sanang bumusina kaso ayaw naman dumaan.
na hindi siya nagbubusina. Makikita nyo, tingin ako ng tingin sa manibela ko to actually make sure if I'm actually pressing the button para bumusina. Kaso hindi siya bumusina. So, kung taga dito kayo, alam nyo yan, yung tunnel na yan na kailangan talagang bumusina. Hindi ko na ikukwento sa inyo kung bakit. Pero, kung nanonood kayo ng mga show sa TV, I'm sure you guys have seen this tunnel before. And alam nyo yung story behind this tunnel. Kayo ba mga kagala? May na-experience na ba kayong something weird dyan sa tunnel na yan? Whether you're in your car or naka-motorcycle ka? Let me know in the comments. May iba't iba kayong naranasan dyan or nararamdaman dyan sa tunnel na yan. I just want to know. At sana nag-enjoy pa rin kayo dito sa part na to. But anyways, tama na yung scary stories na yan. Let's get back to enjoying. And ito, kung makikita nyo dyan, maganda talaga. Napakasarap magmotor. Lalo na kung ganyan yung view. Wala kang inaalala kung motorista, kung may tumatawid or whatnot. Everyone is going the same direction. May perks talaga ang expressway pagdating sa motor. Though, isa lang napansin ko sa pagmumotor sa expressway, pagdating sa mga wider vehicles or larger vehicles like mga 18-wheeler na trucks katulad niyan. Minsan napapansin ko na may negative airflow pagdating dun sa trailer nila. Yung kala mo hinihigop ka pa ilalim sa loob ng trailer. So, my advice to you sa mga beginners or newbie or first time sa expressway, always keep your distance pagka may papass through kayo na 18-wheeler trucks or larger vehicles. Always keep your distance. Hindi ko alam kung kailangan ko ba ng mas mabigat na motor or kailangan ko ba ng mas malaking sisi na. Commander, baka naman! But anyways, let's move forward to the part na pa-exit na tayo ng SCTEX. Ito na yung part ng SBMA na tayo. Let's go! At ayun mga kagala, we have reached the end of the expressway. Mamaya makikita nyo may maliit na opening ulit dyan sa right side. Ito na yung papuntang SBMA kasi kung didiretso pa tayo dyan ay papunta ng Morong yan. So at this part, medyo excited na ako makita yung family ko. Super lapit na kami. Talagang ilang kembot na lang andyan na kami. Medyo ingat lang dito sa SBMA or sa loob ng base na tinatawag nila kasi the traffic rules here are strictly enforced. May mga stop signs, may mga stop and goes, may mga stoplights that you need to obey. There are traffic rules that you have to obey. Otherwise, magkakaroon ka ng ticket dito. So, in order to avoid that, kailangan talaga attentive kayo pagdating sa mga road signs, sa mga stoplights, etc. At ito nga pala mga kagala, yung pinakaunang stoplight na madadatnan nyo after the expressway. If you take a look around, napakadisiplinado dito ng traffic, ng motorista, pati na rin yung mga pedestrians. Yung mga pedestrians dito, you have to make sure if you're gonna cross, kung tatawid ka, itatawid ka sa tamang tawiran. Kung makikita nyo, ayan, nagche-check na naman ako ng busina ko to see if it's working na, pero hindi pa rin. So, let's move on. Papakita ko sa inyo kung saan kayo dapat mag-stop. At isang reminder nga pala mga kagala, abang on the way tayo dun sa mga stop signs, etc. I'd like to remind everyone na may speed limit dito sa loob ng SBMA. Actually, ang speed limit dito is 60 kilometers per hour lang. So, you have to really be mindful sa mga road signs na nasa gilid ng daan. Kasi kung mag-speed ka, baka parahin ka pa ng SBMA police dito sa loob ng base. Diba mahirap yung ganun mga kagala? Isipin mo yun, nag-rides ka na, nagka-ticket ka pa. Diba? So, be mindful of the speed limit. Maging attentive din sa pagtingin sa mga road signs sa gilid ng daan kasi makakatulong talaga sa'yo. Para sa'yo din naman yan sa safety mo, sa safety na rin ng mga kasama mo sa daan. Fast forward tayo ng konti kasi isang diretso lang naman yan para makita nyo rin kung saan yung mga stoplights, stop signs, etc. At ayun nga pala mga kagala, approaching na tayo dun sa stoplight at may katabihan ng sentry. So kung nag-speed ka, diyan ka paparahin. And yan, kung makikita nyo kulay green, so go lang tayo. Dire-diretso lang. Dito sa part na to, medyo excited na rin ako kasi ayun na talaga lapit na. Palabas ka na ng base and entering na tayo ng Olongapo City. At ayun, approaching na tayo sa unang stop sign. Makikita nyo sa left side, may stop sign dyan. So, kailangan talaga dead stop. Ayan. Let others go, then you can go. At makikita nyo may construction dyan sa gilid. Medyo excited ako dyan kasi bata pa lang ako, sinarado na yung gate na yan. And excited na akong makita yung kalalabasan niya. So anyways, ito yung mall ng Ayala. Ito yung tinatawag nilang Harbor Point. Dito, hindi naman necessary mag-stop kasi wala naman stop sign. Pero ako, it's still a good habit na mag-stop ka sa mga ganun kasi malay mo may tatawid papasok doon sa entrance ng Harbor Point. And then dito rin, ito na yung pangalawang stop. Makikita nyo naman yung indication sa daan. Kailangan talaga na nag-stop ka muna dyan before ikaw
Keep in mind na isang diretso lang yan magmula dun sa pinakaunang stoplight na pinakita ko sa inyo kanina. Approaching na tayo sa may exit ng Ayala. Dito, hindi naman totally necessarying mag-stop ka. Makikita nyo may crosswalk sign dyan na naka-indicate sa daan. Still a good habit to stop. Just in case na may lalabas or may tatawid, you can give them a chance. After all, right of way nila yan. So dito, itong part na to, kakanan tayo dyan, palabas na ng base. So you need to stop here kasi yung stoplight dito, flashing siya na red light, means you need to stop muna and then you can go. So itong part na to, approaching na tayo sa may sentry. Dito nga pala, kung lalabas ka ng base, kailangan mo magtanggal ng helmet. So ayan, makita nyo, pinapara tayo dito sa right side para tanggalin yung helmet natin. So ayan, makikita nyo, tatanggal na ako ng helmet. Pati na rin si Mrs. nagtatanggal siya ng helmet. Then we can go. So, ganun lang naman yung rules nila dito whenever you're exiting or entering sa sentry. So, dito, kalabas na tayo ng SBMA. We are now in Olongapo City. Fast forward na rin tayo dun sa pagdating namin mismo sa bahay ng tita ko, mga kagala. At ayun mga kagala, sa wakas, nakarating din tayo sa bahay ng tita ko. Talagang excited na kami ni Mrs. dyan dahil nandito na tayo sa unang destinasyon. At makakapag-banding time na rin tayo doon sa tita ko. So, andito na kami sa front door niya mga kagala. Dala namin yung pagkain. Dahil na rin nagpiesta sa amin, we decided to share our blessings na din. So, after ng mahaba-habang kwentuhan at konting catch-up time, on the way na tayo niyan papuntang Roosevelt sa Dinalupihan. Puntahan naman natin yung pinsan ko, yung asawa niya at yung napaka-cute na pamangkin ko. O, diba? Ang bilis. Andito na kaagad tayo sa Dinalupihan. Approaching na tayo sa bahay ng pinsan ko. Ito nga palang pinsan ko na to ay kasama kong lumaki magmula nung bata pa lang kami. Kumbaga parang kapatid ko na yan para sa akin. So ayun, after konting kwentuhan, time to go back to reality na kasi may work na tayo. At may mga anak din kami na nag-aantay sa amin pag-uwi. O diba mga kagala, napakakit ng pamangkin ko. Hindi namin kinarga ni Mrs. yung pamangkin ko dyan kasi galing kami sa biyahe, madumi kami, so it's better to be safe. Next time na lang siguro pag di kami galing sa biyahe. At kung umabot kayo sa part ng video na to, dito na tayo magtatapos. Maraming salamat sa pagsama sa ating gala ngayon. Pasensya na, medyo matagal yung video natin na to. Hanggang sa susunod, ako nga pala si Gala ni Dos Motovlog. We'll see you on the next gala.